nakakabuisit yung ganyang ex. Yung lahat na lang, siya ang tama, ikaw lahat ang mali. O, di ba? Maraming ganyan. Yan ang mga masarap iwan. Lahat na lang sila tama. Tapos lahat na lang, basta may kasalanan, hindi siya magtuturo kung sino-sino. Kahit nga yung pusa, nasisi na eh. Kahit yung aso, nasisi na eh. Di ba? Na situation natin, bumabalik na po ngayon during my time. Nung time naman po ni nung former mayor, lahat po tahimik, walang lumalabas. Wala akong tao sa labas, walang traffic, wala kahit ano. Akala niya pogi points yun sa kanya. Anak ng... So ngayon, kaya daw magulo kasi noon panahon ni Yorme, tahimik, wala lumalabas. Ngayon, magulo kasi lumalabas na. Ano silbi mo? Anak ng tutsan. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Anong silbi mo, madam? Anong silbi mo? But then I wanted to ask you this, right? So I'll ask you the personal relationship questions later. Okta Research did a survey from July 8 to July 10. Well, this is a 2-day survey roughly, but it says here that if the elections were held that day, Isko Moreno leads by 78 points. That is a massive lead over yourself in the race for Manila mayor. So if the elections were held, he would be a landslide win and you would only get 8%. Ikaw naman, Karen, pinagdiinan mo pa talaga. Paulit-ulit pa eh, 70-80%. Ikaw, ganito lang. Kung ngayon nang ginawa election, landslide to. Ikaw talaga. Ikaw talaga, Karen. So first, what is your reaction with this survey? Well, I'm not surprised, Karen. Isko is already a national figure. He has run for a national position for already 2 times. First, as a senatorial seat, for a senatorial seat, and then most recently sa presidency. So hindi ho katakataka na kung popularity ang pong pag-uusapan natin, ay talaga hong angat si former mayor sa akin. But it doesn't mean na wala ho silang tiwala sa administration ko. In fact, mataas po ang rating ko sa good governance. It is very unfortunate, Karen, that meron kaming kakulangan sa social media na alam naman po natin ngayon na platform. Hindi namin na-advertise ng talagang sagaran yung mga ginagawa po namin para sa city. Doon po talaga lacking po kami. Because we do it the old-fashioned way. In fact, every week po bumababa kami sa mga barangay. And we do this Kalinga sa Maynila program na we talk to the people and we bring all the services of City Hall sa mga barangay. So, siguro dun po kami, unfortunately, dun po kami kulang. It's a lacking of advertising what we do for the city na alam naman po natin, napakagaling po ng former mayor dyan. Okay. Alam mo, madam, ito para lang alam mo yung hindi kasi baka kasi sinasabi niya magaling si Yorme sa social media daw, tapos sila daw hindi. Alam mo, ito lang para sa kaalaman mo, madam. Si Yorme, hindi naman po yan yung tipo ng tao na kakausapin ka, uy, promote mo ako. Never ginawa ni Yorme yan sa akin, o kahit sino mang banater, uy, promote nyo ako, ha? Walang ganun. Wala. Bakit kanyo mas gusto siyang i-content ng mga vloggers kesa kayo? Tandaan ninyo, ang vloggers, they're there like a media. Different nga lang. Ang media sa telebisyon, ang vloggers sa social media. Ang vloggers tulad namin, tulad ng although nasa media rin kami dahil nasa SMNI kami. Kami po, lahat kami, both media or social media, kailangan ng content para maayos ang takbuhin ng aming mga channel o kaya ng aming mga account. Kailangan namin ng content. Nagigets mo, madam?
And pagkakailangan namin ng content at pag maganda yung content, maraming nanonood, subscribers, viewers. And pag maraming viewers, syempre may kita rin ang mga vloggers. Nandun ang kita ng vloggers eh. Sa mainstream media, ang kita ng mainstream ay yung advertisement. Sa amin, yung content, pag maraming nanood, maraming views, mayroong kita ang mga social media vloggers. Okay? But, again, the reason why, yung content. Pag ang content mo, shit. Totoo naman eh, pag ang content mo, tae, hindi ka content. Bakit? Walang manunood, tae. Gets nyo? Ano ibig ko sabihin ng tae? Walang kwenta. Walang saysay. Yung content. So, walang manunood niyan. Tama, mali. Ngayon, madam, bakit marami nagko-content kay Isko? Without Isko telling them, oy, content nyo ako. Hindi mo kailangan eh. You do not need to tell the people na i-content nyo ko o to tell the vloggers na i-content nyo ko if I am a good mayor, if I'm a good person na meron ako nagagawa at meron ako maibibigay na content sa social media vloggers, matik na yan, iko-content ako niyan. Hindi mo na kailangan sabihan. Madam, kaya walang nagko-content sa inyo kasi wala kayong ginagawa. Or kung may ginagawa man kayo, content. Yun ang totoo. Huwag na tayo maglokohan. Kasi kung may maganda kayong ginagawa at pag kinontent kayo ng vloggers at maganda yun, siguradong manunood ng tao. Pag manunood ng tao, may kita yung vlogger na yun. So, iko-content kayo na iko-content tong vlogger without them telling you na i-content nyo sila. Ang tawag dyan, pag may magnet kayo, may media magnet kayo. Si Pangulong Duterte, noong panahon ng 2015 and 2016, wala naman pong i-content nyo ko. Hindi pa nga uso yun eh. Nagkagulatan na lang, naantindi pala ng social media nun. Pero nagkagulatan na lang yun. Bakit kanyo? Kasi, pag kinontent mo, yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, yung mga sinasabi niya, ang lakas sa social media, matik na yun. Kasi meron siyang magandang sinasabi at ginagawa. So, ang tao, matik din, magpapalo, magsusubscribe, manunood. So, yung mga vloggers, gusto nila i-content yun. Di ba? Unless bobo talaga yung vloggers. Vlogger, ang dami rin yan. Na kahit kinontent, palipat-lipat. Bakit? Walang nanonood eh. Content siya eh. Oh. Ibig sabihin lang nun, madam, if you have a good content, if you have a good works, maganda kang content dahil maganda yung serbisyong ginagawa mo, hindi mo naman kailangan. Ay, ako, halimbawa ako, kino-content ko si Yorme kasi madami siya magandang ginagawa. Oh, hindi naman niya inutos sa akin to. I-content mo nga si Mayor Hani Lacun. Walang ganon. Kaya lang, pag pinanonood ko, nakikita ko eh. Tapos, nung pinanood ko yung isang video ng isang, ewan ko, vlogger na kinontent si Yorme, maganda yung sinabi ni Yorme, kukunin ko, ipe-play ko mamaya dyan. Kasi maganda yung sinabi niya, maayos yung sinabi niya. Ganon din, minsan, nanonood din ako sa ibang mayor. Halimbawa, kay Vico Soto, may nakita ko, may sinabi siya maganda, may ginagawa siyang maganda. Hindi naman ko kailangan. Kontakin pa ako ni Vico Soto. Banat bye! I-content mo nga ako. Hindi. Madam, ako mismo kusa na kasi maganda yung ginagawa niya. Yun na yun eh. Matik na yung pag maganda yun, sigurado ko panunuorin ng tao yun. Oh, may views, oh. Matik na yun, di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Madam, wala kasi kayong magandang content. Wala kayong magandang accomplishment, kaya hindi kayo kino-content. Kasi sisihin nyo na naman, sasabihin nyo, hindi, kasi sikat lang si Yorme, tapos, di ba? Wala kayo social media, kaya ganyan ang survey. Hindi, madam, wala kasi kayong ginawa. Kasi isipin nyo 3 years, hindi naman sikat si Yorme in terms of social media. In 3 years,
nagsimula siyang mag-content, di ba, nung sinasamahan sa nung kanyang chief of staff na si Yusek Cesar Chavez. Sinasamahan siya, kino-content siya, maganda kasing ginagawa niya. Pag nag-iikot siya, sinusundan siya ng video. Anong ginawa ngayon ng iba? Kinuha yung video, pinost din nila. Wala akong koordinasyon yun at sinabing, uy, ito, i-content nyo. Hindi. Maganda yung video eh. O kinontent, in-upload sa sariling channel. Madam, kung kayo, ginawa din nyo yun, maganda yung ginawa nyo, pinagpatuloy ninyo yung ginawa ni Yorme nung 3 taon na yun, maganda, pumunta kayo sa gram, nag-ikot-ikot kayo, iko-content din, ang daming Manila vloggers eh, iko-content din kayo, walang kwenta eh. Hindi nyo tinuloy yung ginawa ni Yorme. Tapos kasalanan na naman ni Yorme ito kung ba't mataas siya sa survey. Then let's be objective. When Isko Moreno actually won, he actually beat a former president too. I mean, he beats the Estradas. Isa pa yan. Tama yung analysis ni Karen Davila dito eh. Sinasabi kasi nito, hindi, kaya mataas siya kasi sikat lang yan si Yorme. Uy, madam, huwag niyo kakalimutan, yung tinalo ni Yorme, 2 malupit. Yung isa doon, dating presidente. Yung isa doon, sikat na presidente, artista pa. Bakit niya natalo? Tanong ko kayo, bakit? Dahilan ba? Kasi walang ginawa. Nagtapo ng basura, tas pinulot. Ganon ang nakita sa social media ng mga tao. Tinapon yung basura, pinulot. Tapos pinagalitan yung media, Tama, mali. Kasi pangit yung ginawa nung nakaraang mayor. Kaya nanalo si Yorme nun. Ngayon, madam, tanungin ko kayo. Sisisihin nyo si Yorme, ba't nanalo siya? Dahil mananalo siya dahil sikat siya. Beat Erap Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually, right? Yes. So from Manila that was very dirty, suddenly here was Manila, it seemed very clean, it seemed very safe. You had 3 years. Why? Huwag mong What is your pagdiinan! biggest achievement in the 3 years? What? Grabe si Karen Davila. Kaya, tama rin. Sinabi niya 3 taon si Yorme, nalinis niya, dramatic change. Nakita niya talaga pagbabago. Kayo din, 3 years na. Anong nagawa niyo? What's the problem? What did Isko do something? You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on my end. Because? Bayaran yung mga loans na yon. Ayan. It's very difficult on my end. It started yung amin pong payment during my time, November of 2022. Napakalaki po talaga ng loan namin. But did he inherit those loans from Estrada? No. These are loans. Ma'am, kung nagre-reklamo ka dun sa utang, nahirapan ka magbayad, bumaba ka na sa pwesto mo. Si Yorme na lang, gawing mong mayor, tapos siya na magbayad ng utang. Sige na, do yourself a favor. Please, do yourself a favor. Baba na kayo sa pwesto ngayon pa lang. Tapos, ibalik nyo na, nyo na si Yorme, siya na bahala magbayad sa utang. Nagre-reklamo na naman kayo eh. During his time, 15 billion napunta po from Development Bank of Ayan Ito, kita nyo dito, laglag na naman siya dito. Nangutang daw ng 15 billion. O sige, para sa? the Philippines. Napunta po sa a lot of infrastructure. 7 housing projects. And then 1 to 4 schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo and Hospital ng Maynila. And then another 2.8 million para po sa mga instruments. And Palakpakan natin. Palakpakan natin mga kababayan. Ito na ang bagong campaign manager ni Yorme. Nangutang si Yorme 15 billion. Ano ginawa? Infrastructure, ito, hospital, ito, tapos ito pa, yun na nga
madami. Yun na nga, madam, hindi mo ba magets? Nangutang yung mama para gamitin sa mga taga Maynila. Eh siya yun na nanggaling na yung inutang ginamit sa mga taga Maynila. O ano masama dun? Palpak talaga. Ikaw talaga. Mali na naman siya dito. Medical equipments for Hospital ng Maynila. Don't get me wrong. These are all good projects and we are part of it. Don't get me wrong. Okay itong mga proyekto na to. Tama na, bumaba na kayo, madam. Kayo na mismo nangampanya kay Yorme. Ang bihira ka naman. Oh. Wawa naman to si madam. Okay. He just started it. I tried to finish it. Meron pa ho tayong 3 housing projects na hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. And then, Ang sakit sa bangs nito, grabe. Ay nako, nangutang si Yorme, ginamit sa mga ganitong infrastructure. Tapos ito, ginamit siya dito, ganyan-ganyan. Tapos, meron pa po tayong 3 hindi natatapos. Nung si Yorme, 3 taon, natapos. Itinuloy mo na lang ng 3 taon na yung nasimulan ng 3 taon, hindi mo pa natapos. Ang bihira. Laglag, alam mo, sabi ko nung pinanood ko to, gusto ko talaga bigyan ng reaction to. Nilaglag yung sarili. Nilaglag niya yung sarili niya. Inamin niya na nangutang si Yorme, 15 billion, ginamit sa infrastructure, may mga nagawa, may mga natapos, may mga naayos. Tapos, ngayon, yung mga nasimula na may mga hindi pa natapos. You mean, si Yorme nagsimula ng 3 taon, may mga natapos. May mga nasimulan din. Tapos kayo binigyan ng additional 3 years, yung nasimulan, hindi nyo pa natapos. Si Yorme nga, doon lang nagsimula sa term niya, natapos niya. Anong nangyari? Anong nangyari doon sa term nyo? Kasalanan ng yan kasi nung kay Yorme may pandemya. May pandemya. Mantakin mo natapos pa, may pandemya. Sa inyo walang pandemya, pumapasok ang lahat, hindi natapos. No wonder, 80% si Yorme. Kung ganito naman ang kalaban niya. a lot of repairs being done because of these previous projects. But then, sa sobrang dami po niya, nabulunan na po ang city. And there is no Kasalanan na naman ni Yorme sa sobrang dami ng proyekto ni Yorme. Nabulunan na yung city. Oh my golly, what kind of mayor are you, madam? Ay, nako. Ikaw talaga. Mantakin mo, sinisi na naman niya si Yorme. Bakit? Ang dami kasing proyekto ni Yorme. Nabulunan na yung city hall. Hindi na namin kinaya. Kaya nga, madam, do yourself a favor. Do yourself a favor. Get down! Resign! Hayaan mo na si Yorme tumapos niyan. Para wala ka ng sakit ng ulo. Kasi utang na loob pa namin sa'yo. Taga Maynila po kasi ito. Utang na loob pa namin sa'yo na hindi natapos at hindi mo kinaya dahil yung nakaraang administrasyon ang daming ginawa. Ikaw nabulunan na. Ay, nako naman. Sakit ng ulo sa... actual proof of concept. Hanggang ngayon po, ako yung nagbabayad nung loan because of this infrastructure projects. So is the city earning enough? Has the income of the city increased coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Okay, yung mga housing and everything, wala pa po kaming ROI dyan. Dito kasi nagkakamali eh. Alam ko ito eh, bakit? Ito yung dating ipinaliwanag ni Yorme na hindi mag-gets nung ibang mga sitting mayor. Sorry to say
ang gobyerno hindi na andyan para magkaroon ng ROI. Anak kayo ng wedding, hindi negosyante ang gobyerno. The government is there to serve the people. Hindi magkaroon ng ROI o yung return of investment. Actually, sorry Mama Karen Davila, medyo mali ang tanong eh. Bakit tayo nang i-expect ng return of investment? Hindi ho ito negosyo. Magtatayo kami ng infrastructure para magkaroon kami ng return of investment? No! Or if your meaning yung magkaroon ng businesses, that will take time. Decades yan. Para malaman mo na umasenso yung lungsod, dumami ng negosyo. Ganun. Decades yan. Pero yung sinasabi nyo, return of investment no Manila Zoo. Manila Zoo kasi isa sa binabanggit dito, hindi ho yan ang goal ni Yorme kaya siya nagtayo, kaya niya nilinis ang Manila Zoo. It is not yung mga condominium, binondominium, hindi ang dahilan para kumita ang gobyerno. Tinayo yun for the people. The government is for the people, hindi for the business. Kaya nga, di ba sabi nga, di ba negosyo o bayan? Kasi nga po, napakadami po nila. And yung halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung housing project po, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Baseco community. It was not explained properly doon po sa mga tumira doon on the payment scheme. Okay. So ngayon pong naniningil kami, hirap na hirap po kaming maningil sa kanila. So there is no return of investment. Oh my golly. Madam, you are beside Mayor Yorme Isko Moreno. Nung he was explaining what's the purpose of the rental in the condominium, binondominium, or the other condominium. Ako, natandaan ko. Yung mga nanonood dito, sigurado kung natandaan nila what is that bayad for. Ilagay nyo dyan. Sige, bibigyan ko kayo ng time. Bago nyo ituloy, i-play itong video. Sigurado ako sa inyo, maraming sa inyo natatandaan kung bakit. Tinanong ko yan kay Yorme noon eh. Yorme, bakit may condominium? Tapos, kailangan ninyong pabayaran dun sa mga tumitira. Bakit may rental? Pinaliwanag ni Yorme yan. Sagot sa akin ni Yorme, hindi yan rental. At hindi yun malaki. I think it was 2,000 a month. Isang na. Bakit? Kasi para meron silang sense of responsibility. Tapos yung pera na yun ang gagamitin to renovate, yun ang gagamitin kung may magkaroon ng sira para doon sa mga susunod na magre-rent or di kaya gagawan pa ng mga bagong condominium. Hindi po kasi, ang pangit po kasi nung idea, mamigay lang tayo ng bahay. Mamigay lang tayo dyan. Walang sense of responsibility doon sa mga... Kasi alam nyo kung kanino pinattern yan ni Yorme? Sa Singapore. Pinattern niya yan dyan. Kailangan, yung mismong mga tumira, binigyan kayo na maganda. Nakita nyo naman, ang ganda ng mga condominium. Ang babayad mo lang, I think 2,000 or mababa ho. Hindi ho rental ha, hindi rental yan. Yan o yung para magkaroon ka lang ng, para association, ika nga. Sense of, ako nakatira dito. Responsibilidad ko to. Para pagka may problema dito, hindi ko ito pwedeng ibenta. Ito'y bigay ng gobyerno sa akin. Pag ibinenta ko ito, yung pera na hinulog ko dito, mawawala. Yun yung sense of responsibility. In-explain ni Yorme yan noon, madam. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo. Ang hirap naman maningil. Ang dami nyo palang reklamo bilang mayor. Ba't di pa kayo bumaba? Bakit di pa kayo mag-resign? Bumaba na lang po kayo. Hindi nyo naman pala kaya eh. Reklamo kayo ng reklamo. Okay. Of course, sa ospital ng Maynila, hindi naman ho kami naniningil. So, wala din pong return of investment doon. But we have to maintain everything
So dun po mabigat sa akin. So what we do now, since Laglag talaga ito. Kawawa naman kayo tayo mga taga Maynila. Bakit kanyo? I-maintain mo na lang, hindi mo pa magawa. Ang hirap daw i-maintain. Alam mo, maganda. Madam ha, maganda, ganito gawin mo. Ha? Mag-resign ka, doon ka na lang sa loob ng bahay mo. Wala kang problema. Problemahin mo na lang yung asawa mo. Para wala kang problema sa buhay, mag-resign ka na. Diba? Ayaw mo na responsibilidad. Nagre-reklamo ka pag may ganitong mantakin mo, inayos ni Yorme yan yung ospital na may, di ba? Diyan ko nga unang nakilala si Yorme. Diyan ko nga una siyang nakausap at na-interview. Ang ganda dyan. Naayos niya yan. Hindi ko siya nagre-reklamo. Visionary kasi si Yorme. Ito gusto ko mangyari. Gusto ko maramdaman ng mga may hirap dito. Hindi porket public hospital, public yung pangit, pipitsugin. Hindi, kailangan maramdaman nila yung kalinga ng isang private hospital. Yun yung vision ni Yorme. Ang vision niya ano? Ano naman to si Yorme? Ang dami-daming ginawang proyekto. Ang hirap naman ito i-maintain. Hayop na buhay ito. Ito ang halimbawa ng isang toxic na katrabaho sa kumpanya. Yung, alam mo yun, halimbawa lang, yung kumpanya, umuunlad. Yung kumpanya, maayos. Dumadami ng gumaganda, lumalaki. Ito yung klase ng empleyado na, sorry, napagmura. Hindi, may kilala akong mga ganyan Anak ng wedding naman, no? Lumaki na tong kumpanya namin. Dami kong lilinisin. Ang dami kong aayusin dito. Dapat mas maganda yung maliit lang kami nun. Ayan, dami na naman itong trabaho. Sigurado ito, daming trabaho nito. Kesa na ang nakikita, isipin nyo kesa na yung nakikita ng empleyado, wow, gumanda yung kumpanya namin, lumaki, umunlad yung kumpanya, magiging mas lalong strong yung aming company, mas lalong malayong magsara ito dahil malulugi kasi gumanda na ito, umasenso yung kumpanya. Hindi. Ano naisip ng empleyado? Pambira, anak mo. Lumaki yung kumpanya, sigurado, dami ko na naman trabaho nito. Hindi ako makakababae nito. Hindi ako makakainom nito paano na yung panahon na pagsusugal ko? Ganun. Hindi, naiintindihan nyo? Pasensya ka na, madam, Pero ganun yung nararamdaman ko sa iyo. Kesa na, andali, dapat yung leader ko visionary. Yung leader ko optimistic. Yung leader namin, yung mayor namin, grabe ang pananaw sa aming lungsod. Eto, layo ng tingin, talagang aasenso bayan namin. Kayo, madam? Anong bukang bibig ninyo? Reklamo, bitterness, paninisi, kay Yorme. Hindi, ako, mga taga Maynila, question lang, gusto nyo ng ganitong mayor? Ako, ayoko. Sorry ayoko ng ganitong mayor. there are a lot of infrastructure projects. Yun po kasi ang ano niya Yun po yung quote-unquote na sinasabing achievement po niya. Yung mga infrastructure projects po, they're already in place. At napatuloy ko pa rin naman po itong mga infrastructure projects na to. So, nagko-concentrate po ako sa social amelioration projects namin. Yan! Yun po, diretso sa tao. Kasi yun po yung hinahanap nila sa akin ngayon. Not the Social amelioration. Ano na naman yan? Ayuda. Kasi daw, yun ang hinahanap ng mga taga Maynila. infrastructure projects. Kasi kakaunti lang po talaga ang Nagigets nyo na. This is the kind of leadership meron si Mayor Hani Lacuna. Etong isa, si Isko Moreno, inangat ang buhay, inangat ang dignidad, inayos ang tirahan, inayos ang eskwelahan, inayos ang ospital. Bakit?
para makapagtrabaho ng maayos ang mga taga Maynila. Naalala nyo, yan ang lagi niya sinasabi noon. Bigyan mo ng dignidad ang mga tao para magtrabaho. Dignidad. Ano ibig sabihin ng dignidad? Uuwi ako sa maayos na bahay. Mag-aaral ang anak ko sa maayos na eskwelahan. Pag na-ospital kami, may ospital kaming maayos. Dignidad ang tawag dyan. And if you have that kind of sa buhay mo, mag-aayos ang pananaw mo, pati trabaho mo, aayos. Hindi ka buringot. Hindi ka galit sa trabaho mo. Si Madam, si Yorme ganun. Si Madam, ayuda. Tanungin ko kay mga taga Maynila. Anong klase ng leader ang gusto ninyo? Yung leader na binibigyan kayo ng pagkakataon at tinuturuan kayo mangisda ng maayos, o itong nagbibigay lang ng isda? Di ba? May quotation nga yan eh. Ang tao, bigyan mo ng palimos, bukas wala na yan. Pero ang tao, bigyan mo ng trabaho, tuloy-tuloy ang kita niyan. Nakikita nyo? Bakit? Ang mga politikong mahilig sa ayuda, ano gusto niyan? Boto. Hindi talaga kaayusan doon sa lungsod. Di ba? Yun ang problema eh. Ang layo ng leadership style ni Yorme Isko Moreno at dito kay Mayor Hani Lacuna. Kayo na lamang po mamili, mga kababayan nating mga taga Maynila. Gusto nyo ba yung palimusan kayo ng palimusan lang? Ito sa infrastructure projects na ito. Okay, so the bigger issue now is in the 3 years that you've been in office, you've talked about going down to the barangays Yes. para sa proyektong Kalinga, no? Yes. So technically, ayuda po ito. How did you were you able to make the city grow in the 3 years? What would you consider as your biggest achievement for the city of Manila? Ayuda! Ang biggest achievement ko po, Miss Karen, is para na maramdaman po ng tao na nandito po ang government sa kanila. Hindi po kami puro daldal lang. Yun po ang pinaka-greatest achievement ko. Maibaba ko po Oo. itong basic services na kailangan nila, diretso po sa kanila. Kasi yun pong hinahanap nila eh. Yun daw ang greatest achievement. Okay? According to her. Ako, napakarami kong viewers from Manila. Mga viewers ko sa Manila. Sige ho. Kayo ang sumagot dyan. I-comment ninyo. Naramdaman niyo ho ba si Mayor Hani Lacuna? Kasi achievement daw niya yun eh. Bumaba talaga daw siya. Achievement daw niya, bumaba daw talaga siya. Sa ground. Pero tayo sa social media, ang nakikita natin na bumaba talaga sa ground noon si Yorme Isko Moreno. 'Di ba? Kita naman natin 'yun eh. Pero siya, tinanong siya ni Karen Davila, ano ang iyong greatest achievement sa 3 taon? Bumaba ako. Talagang dun sa tao, yung pangangailangan ng tao. Ayuda. Kaya pala, tuwing namimigay, laging kadikit ito. Di ba? Kay Tambay. Sip-sip ito kay Tambi. Ang style of leadership pala ni Mayor Hani Lacuna, tambaluslos style. In fact, very much appreciated po ito ng mga kababayan natin na binabaan namin ng mga services na ito. Most of the time, they go to City Hall not knowing who to talk to. Hindi nila alam kung saan po silang tanggapan pupunta. So, ang ginawa po namin, binaba na po namin to sa barangay level. At Okay. naging partner po namin yung barangay para maparamdam po sa ating mga constituents yung mga ginagawa po ng city. Oh, but that's 3 years. I mean, is that that's the only achievement? Grabe naman si Karen Davila. Kasi harap niyo po, anong sasabihin po ninyo sa mga botante ninyo sa pagbabalik ni Isko? When Isko sat as mayor, there was that dramatic visual change. Number one, right? Yes. Number two, he was a pandemic leader, so mahirap rin yun. Oh. But then kay Hani Lacuna, tama kayo, bumalik na sa pre-pandemic.
nagbaba kayo ng ayuda. Pero how did you advance the city? At tama po kayo doon. Unang-una, Miss Karen, may mga infrastructure projects din po tayo na ginagawa. Meron po tayong 3 paaralan na pinapatayo po ngayon. Yung sakto lang, tama lang po, 6-story schools po sila. Kasi yun lang naman po ang kailangan ng population ng mga students po dyan eh. Sakto We have lang. a lot of super health centers din po na ginagawa ngayon. Meron po tayong Aurora Health Center, Tayabas Health Center, and all other health centers sa different districts po natin. Gaya nga po ng sabi ko, siguro ang kakulangan po namin, hindi po yun na project. In fact, sinisimula na rin po yung cancer specialty center natin sa Ospital ng Maynila with the help of Congressman Erwin Cheng. So basically, marami rin po tayong infrastructure na ginagawa. Inaayos po namin yung mga infrastructure na hindi po tama ang pagkakagawa. Yun po ang ginagawa namin sa City of Manila on top of the social amelioration program na pinapatupad namin. Okay, the Manila Zoo, you have a viewer right now watching and saying, why Manila Zoo? Ang daming mas priority dyan. Manila Zoo was started during the time of former Manila Isko Moreno, and I believe that was a 3 billion peso project, correct? Correct. Okay, and what's happening with Manila Zoo now? Because money's been spent on it. I've been there. It's modern. But given the issues of Manila, what did you do with Manila Zoo? Tama po. Ang Manila Zoo po ay continuously na nire-redevelop namin. Of course, lagi naman pong may issue dun po sa mga animals na binibigay po sa amin. Ngayon po talaga ang pinaka-biggest problem po namin ay yung mga animals po na maaari pa po namin sanang makuha na dinodonate sa amin. Kaya lang po, paunti-unti po namin itong ginagawa. So far, wala ho kami binibili. Okay? Mostly donation po yun ang ginagawa. And of course, napakalaki po ng maintenance ng Manila Zoo. Dahil nga po flora and fauna na nandun. You've been there. Opo. I've been there. Oh, but is Manila Zoo earning? Is it contributing to the city? Yes. It is contributing to the city. Yeah. Okay, all right. Another question now will be, how do you intend to beat Isko Moreno? By being true to the people of Manila. You know, unfortunately, napakarami po niyang binitawan na mga salita na hindi totoo. Tulad ng Okay. Tulad na lang po ng sinasabi niya na kami daw po ay isang family corporation. Na lahat po ay siya daw po ang nag-appoint sa lahat ng mga kamag-anak ko sa City Hall. Tingnan niyo to, ha? Yung 2 ko pong kapatid ay elected. Elected po sila. Nanalo po sila. Yung isa kong kapatid who is heading the zoning ay appointee po ni President Erap pa. Hindi po nung panahon niya. Yung husband ko po ay organic po. Wala pa ho ako sa politika. Nandyan na po ang akin pong asawa at appointed po ni Mayor Lim. Magsimula na lang po tayo doon. Yun po. Pangalawa, yung mga binabanggit po niya na tinanggal namin na mga benepisyo ng mga senior citizens. Wala ho akong tinatanggal na benepisyo ng mga senior citizens. In fact, isinaayos po namin yung pagbibigay ng benefits ng senior citizens. Alam niyo po, Miss Karen, nung panahon po na siya ay Ito po yung sinasabi niya na laging sinasuplak po ni Yorme yan. Kasi ang ginawa nila, pinao-online pa nila yung sa senior citizen para makakuha. Ang problema nga, yung mga senior citizen hindi na kayang mag-online. Ay nako, kaya nga ginawa ng paraan yan ni Yorme. Tapos ngayon, pinao-online para doon na ipapadaan yung ayuda. Anyway, mahaba pa po yan, hindi na ho natin tutuloy yan.
performance will start momentarily.